May kwento ako. Isa akong babae. Share ko lang ang karanasan ko sa isang AFAM. Foreigner ito. Maraming beses na kasi akong naloko sa pag-ibig sa aking sariling kalahi. Ay. At least kapag sa AFAM, lokohin man niya ako, may sustento naman ako. May nakilala akong American sa isang website. At nung naging kami, nag-decide siya na pumunta dito sa Pilipinas para magkita kami. Oy, kita lang! Dadalhin niya daw ako sa Amerika. At syempre, habang andito siya sa Pilipinas, nag-tour kami sa mga magagandang beaches, party sa mga bar all night long, yugyugan hanggang sa aming tinutuluyan. Ganap na ganap ang payugyog. At sabi niya sa akin, ito na nga ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Ang makilala ako. Kaya nakakaisang linggo pa lang siya na nagbabakasyon sa Pilipinas. Niyaya niya na ako na magpakasal. Kaya nagpakasal kami at nabuntis ako. Nabiyayaan kami ng baby girl. Galing ng Amerika, ginagawa na nga ni Papa AFAM na Cubao ang Pilipinas. Hanggang sa nag 1-year-old na si baby. Hindi na napapadalas ang pagpunta ni Papa AFAM. Dahil imbes na pumunta sa Pinas, ipapadala niya na lang daw bilang sustento para kay baby. Hindi pa kasi napaprocess ang visa ko pa Amerika dahil sa nanganak ako. Tapos, may nag-chat sa akin na isang girl. Mula daw siya sa Indonesia. Tinanong ako kung ano ko daw ba si Papa AFAM. Sinabi ko, asawa ko siya. Wow, with conviction. At sabi ng Indonesian girl, asawa ko rin siya. Ha? Nagulat ako, nawindang ako sa nalaman ko. Hindi nga ako naniniwala pero pinakita niya pa ang kopya ng marriage certificate nila. Nagpakasal sila sa Indonesia pagkatapos kong manganak. Kaya naman, layuan ko na daw si Papa AFAM. Gumuho talaga ang mundo ko sa nalaman ko. Kaya pala hindi na umuuwi sa akin si Papa AFAM dahil iba na ang inuuwian niya. Nagtiis pa nga ako ng 3 buwan para lang hindi maputol ang sustento. Naku, nagigigil ako. May gusto ko talaga ang putulin sa kanya eh. Nagre-request pa siya na mag-send daw ako ng mga alindog pictures ko. Siyempre, dahil namimiss niya na daw ang kaseksihan ko, ang mga chururut-barurut-jurut-jurut namin. Tapos, napapasabi pa rin ako ng I love you with ungol-ungol na kasama pa. Kahit nandidiri na ako. Tiniis ko para sa anak namin na maliit pa. Nagpatong-patong na ang problema ko. At nung nakahanap na ako ng trabaho, nagkalakas loob na ako. Nakipaghiwalay na ako kay Papa AFAM. At nakabuelo na ako sa buhay at tinutuloy-tuloy ko na ngayon ang laban ng buhay.